Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Now let's sing. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His holy name. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkar Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the wrath, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcast on her knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkar Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Purihin ka, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama naming nasa langit, sa iyo lamang ang aming papurit pagsamba sa dakong ito. Sa ngalan ni Jesus, Hallelujah, Hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contain the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkar
Panginoong Heso Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos na buhay at aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Pinasasalamatan ka namin, Panginoong Hesus, sa biyaya ng buhay na kaloob mo sa amin sa araw nito. Pinasasalamatan ka namin, O Diyos, sa biyaya ng sama-samang pagtitipon ngayon sa dako na ito upang kami, O Diyos, ay sama-samang magpurit sumamba sa iyong kadakilaan. Salamat, Panginoong Jesucristo, sa napakagandang panahon na ibinigay niyo po sa amin upang kami malaya sa dako na ito, Diyos, na makapaglingkod po sa iyo. Salamat, dakilang Ama naming nasa langit, sa lahat ng kabutihang walang sawa mong ginagawa sa buhay po namin at sa aming muling paglapit sa iyong banal na trono sa mga sandali po na ito. Buong puso kami, O Diyos, na nananalig ng anumang kabutihang magagawa mo, Diyos, sa buhay po namin at kabutihan na aming hihilingin po sa iyo ay kabutihang gagawin mo sa amin sa araw pong ito. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit, amin pong inaangkin na ang lahat na nakaparito sa dako nito, Ama, ay hindi bibiguin, bagkus ipagkakalob mo anumang kahilingan tulad ng pagkakalob mo sa amin ng bugtong mong anak na si Heso Kristo. Salamat, dakilang El Shaddai. Dalangin po namin, patuloy kang mangusap sa hapon pong ito upang ang mga salita mong patuloy magpapatatag ng aming pananalig, Ama, ang salita mo na patuloy magbibigay sa amin ng liwanag at gagabay, O Diyos, upang magawa namin ang lahat na naayon sa iyong kalooban. Diyos, dalangin po namin, ang salita na ito ay patuloy mong ilagay sa puso namin na sa naming baunin bago kami umalis sa dako pong ito. Ama, inaangkin po namin sa pangitan ng iyong mga salitang tataglayin po namin, kakamtan po namin, O Diyos, ang tunay na tagumpay sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos ay pag-ibig. Pag-ibig ang siyang pupukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo ay magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sinabi, Sa ating pagtungo, ipamaligtas sa buong mundo. Pag-ibig ng Diyos ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Purihin natin ang Panginoon. Ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Lucas. Kabanata po ay 22, simula mga talata 39 hanggang sa susunod na mga talata.
Gaya ng kanyang kinaugalian, umalis si Jesus at nagtungo sa bundok ng mga Olibo, at sumama ang mga alagad. Pagdating dooy, sinabi niya sa kanila, "Manalangin kayo nang hindi kayo madaig ng tukso." Lumayo siya sa kanila nang may isang pukol ng bato, saka lumuhod at nanalangin. "Ama," wika niya, "kung maaari, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayunmay, huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo." Napakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Tigib ng hapis siya na nanalangin ng lalong taimtim. Tumulo sa lupa ang kanyang pawis na animoy malalaking patak ng dugo. Tumindig siya pagkapanalangin at lumapit sa kanyang mga alagad. Naratnan niyang natutulog ang mga ito dahil sa tindi ng dalamhati. "Bakit kayo natutulog?" tanong niya. "Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso." Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang Panginoon. Malakas na papuri sa Diyos. Sa Kanya lahat ng kapurihan, kaluwalhatian sa araw po na ito. Sa ating pagtitipon, patuloy po ang Diyos ay malugod at mabigyan natin ng nararapat na parangal para po sa Kanya. Mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus, ang sabi po dito, manalangin kayo nang kayo ay hindi madaig ng tukso. Sinong gusto po magtagumpay sa tukso? Lahat ng gusto magtagumpay, pwede nang maupo. Muli po, isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Ibo sa atin ng Diyos sa araw na ito ang masaganang pagpapala, ang kalakasan na ating kailangan upang mapagtagumpayan natin ang anumang mga tukso o maaring mga pagsubok na maglalayo sa atin sa Diyos. At sa hapon po nito, lahat ng naparito sa dako po nito, anumang inyong kahilingan, lahat yan po ay tutugunin ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang Panginoong Hesus. Kahapon, pinag-usapan po namin, kahapon po ay tungkol sa pag-iimpok ng kayamanan sa langit. Ngayon po, mga kapatid, ang ating pag-uusapan ngayon ay mag-ipon kayo ng lakas. Amen. Sino po dito nanghihina na? Amen. Wala pang nanghihina. Kumain na ba kayo? Mabuti yan. Amen. Patuloy kayo magkakaroon ng kalakasan at ibuhos sa inyo ng Diyos habang naririto sa bansa po ito ang lahat ng mabubuting bagay na inyong kailangan araw-araw. Ang Panginoong Hesus po ang sabi dito, siya po ay pumunta po sa isang lugar para po manalangin. Manalangin. Ang panalangin po, mga kapatid, ang sabi po dito sa Hebreo chapter 5, verse 7, may sinasabi po ang ating Panginoong Hesukristo na nung siya po'y nabubuhay sa daigdig po na ito, siya po ay luhaang sumasamo po sa Diyos. Luhaang sumasamo, nananalangin, lumalapit sa ating Diyos at humihingi ng tulong. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya ay dumadalangin at lumuluhang sumasamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Purihin natin ang Panginoong Hesus. Ang panalangin po ay pagpapakita ng ating pagpapakumbaba sa harapan po ng Diyos sapagkat ang panalangin ay pag-amin sa harapan ng Diyos
na wala tayong magagawa kung wala yung tulong na nagmumula po sa Kanya. At yan po ay ginagawa ng Panginoong Hesukristo nung siya'y naparito sa daigdig po na ito, siya'y nananalangin mga kapatid, luhaang na sumasamo po sa Diyos, humihingi ng tulong po sa Diyos. Ang pananalangin po mga kapatid ay nagbubunga po ng lakas. Amen. Kalakasan sa buhay po ng tao at yan po ay kalakasan na nanggagaling sa itaas. Amen. Hindi po yan kalakasan na dulot ng mga bagay meron po sa daigdig po na ito, kundi kalakasan iyan na ibinibigay sa atin ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapag po tayo po ay, ang sabi po dyan, nananalangin, ang sabi po ang Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng panalangin, nagkakaroon siya ng lakas ng loob. Amen. Ang taong may lakas ng loob, taong nagkakaroon ng tunay na tapang. At ang taong may taglay na tapang ay taong nagiging matatag. Na anumang mga kapatid ang harapin niya na labanan, ang tao po na yan ay hindi napapagod. Amen? Ang tunay na lakas ay wala sa katawan. Ang tunay na lakas ay nasa espiritu. Maraming tao na minsan ang sabi po ay maliliit lang pero matapang. May fighting spirit. Amen? Na minsan hindi tinitingnan yung liit niya, bagkus tinitingnan niya, kaya ko to. Dahil malakas yung espiritu niya at alam niya wala sa liit iyan. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Sino ang kasama ng Panginoong Hesus nung siya'y umakyat doon sa bundok para manalangin na kung saan hingin ang tulong mula sa Diyos para na kung saan magkaroon siya ng kalakasan? Alam po natin na dito nananalangin ang Panginoong Hesus kasi meron siyang kakaharapin na labanan. Amen. Kayo po ba may laban sa buhay? Sino po dito may laban sa buhay? Taas ang kamay. Sabihin mo sa katabi mo, sister, huwag ka mag-aalala. Sa'yo ang tagumpay. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sino ang kasama ng Panginoong Hesus nung siya'y umakyat sa bundok para manalangin? Ang kanyang mga alagad. Ang kanyang mga alagad, ang kanyang kasama. Nung siya po ay kasama niya ang kanyang mga alagad para manalangin, mga kapatid, may naitulong ba sa kanya yung mga alagad na kasama niya? May naitulong ba? Para palakasin ang kanyang loob? Walang naitulong? Walang naitulong yung mga alagad nung sandali po na yan kasi po, tulog. Amen. Ayan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, sister, para ako wag panghinaan ng loob. Wag mo akong tulugan. Purihin po natin ang ating Panginoon. Anong ibig po sabihin yan? Bago ka matulog, isama mo ako sa panalangin mo. Amen? Nang ang kalakasan na galing po sa Diyos ay patuloy pong dumaloy sa buhay po natin. Mga tao na kung saan naroon sa paligid ng Panginoong Hesus pero hindi nagbibigay ng kalakasan. Amen? Hindi sila nakapagbibigay ng kalakasan sa ating Panginoong Kristo. Minsan, maraming taong naririyan sa paligid natin. Amen? Na minsan inaasahan natin, andyan sila, kasama po natin, pero minsan ang nakakalungkot kung sino po yung kasama natin, inaasahan natin, sila pa minsan nagiging dahilan ng ating panghihina. Sabihin mo sa katabi mo, sister, hindi po ikaw yon. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Na minsan ganun nangyayari po sa buhay po natin. Marami minsan na naririyan sa paligid po natin, pero minsan mga kapatid, hindi natin sila napaghuhugutan ng lakas. Amen? At patuloy na kung saan, sa gitna ng mga laban, tayo po'y nangihina at nagiging talunan. Subalit mga kapatid, sa Panginoong Hesus, hindi lang po nung sandali na yon
ang ating Panginoong Jesucristo humuhugot ng lakas sa pamamagitan ng kanyang panalangin, bagkos pinapadalhan din siya ng kanyang Ama na kung saan makakatulong niya para palakasin ang kanyang loob. At sino po yon? Ang sabi po sa Ebanghelyo na ating binasa, may anghel ng Diyos na dumating. Amen? May anghel ng Diyos na dumating para palakasin ang kanyang loob. Sabihin mo ulit sa katabi mo, sister, ikaw ang anghel na padala sa akin ng Diyos. Mukhang anghel nga ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Anghel po yan. Na minsan, totoo po na minsan yung mga tao na riyan sa paligid natin, hindi makapagbigay sa atin ng kalakasan, pero magugulat po tayo mga kapatid, may mga tao minsan na kung saan ay ipinapadala sa atin ang Diyos. Amen? Na hindi mo man lang kilala minsan, pero minsan darating sa buhay mo at makakatanggap ka ng mga salita na magpapalakas sa iyo. Hindi man natin sila kilala, pero alam po natin, dumarating sila sapagkat mayroong Diyos na nagkakalob sa atin sa kanila para tayo po'y palakasin ang ating loob ng ating dakilang El Shaddai, o di kaya yung tulong na ating kailangan na hinihingi natin sa Kanya ay dumating sa bawat isa sa atin. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Dito po, kaya nananalangin ang Panginoong Hesus kasi po may tukso na kakaharapin. Amen? May tukso na kakaharapin. Ang tukso po ay hindi lumalayo. Sabihin mo, sister, ang tukso hindi lumalayo. Amen. May tukso na kinakailangan harapin, kinakailangan mapaglabanan. Amen. Dahil ang layunin ng tukso po ay dalhin tayo o dalhin ang buhay natin sa pagkakasala. Sa pagkakasala, isadlak po tayo sa pagkakasala nang sa ganon mga kapatid, yung buhay natin ay mailayo niya sa Diyos. At yung mga magagandang plano ng Diyos sa buhay natin ay huwag nating maranasan. Yung mabubuting nais ng Diyos para sa atin ay huwag po natin tamasain. Yung buhay na sinasabi ng Panginoon, isang buhay na ganap at kasiya-siya, hindi po darating yun sa buhay po natin kapag tayo po ay nadala niya sa pagkakasala. Amen? Ang tukso po hindi kasalanan. Amen. Ang kasalanan, pag ikaw natukso. Amen. At ano yung tukso po? Ang tukso po mga kapatid ay na kung saan para tayo magkasala, tinutukso tayo na kung saan ay huwag sundin ang kalooban ng Diyos. Amen? Tinutukso tayo na suwayin o labagin ang utos ng Diyos. Na kapag tayo po'y hindi sumunod, kapag sinuway natin ito, kapag ito'y nilabag natin, doon pumapasok ang kasalanan. Amen? Doon pumapasok sa buhay po natin ang kasalanan. Ang ating Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao. Yan po kanina ang sinasabi doon sa, narinig niyo po kanina, na binasa, yung pagkatawang tao ng Panginoong Jesucristo sa pangalawang pagbasa. Bagamat siya ay Diyos, hindi nagpumilit maging kapantay ng Diyos. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Siya'y nagkatawang tao para na kung saan po ay bilang tao sundin ang kalooban ng Diyos. Amen? Bilang tao, sundin po ang kalooban ng Diyos, sundin po ang utos po ng Diyos. Ang sabi po dito sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 5, talata ay 17. Huwag ninyong akalain na parito ako upang
pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po, hindi mawawalan ng bisa ang kautusan hanggang hindi nagaganap. Amen. Ano ba ang bisa mayroon ang kautusan? Anong taglay na kapangyarihan ng kautusan? Ang kautusan o ang utos, ang taglay na kapangyarihan ay kapangyarihan na magparusa kapag hindi mo sinunod. Narinig niyo po? Basta utos, kapag ang utos hindi mo sinunod, may parusa. Amen. Pangalawa, kapag ang utos ay nagawa mo, nasunod mo, may pagpapala. Amen. Ano ang gusto nyo? Parusa o pagpapala? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya ganyan po, kaya naparito ang ating Panginoong Hesukristo para yung kapangyarihang taglay ng kautusan na kung saan kapag hindi nasunod ay parusa ang pwede pong ipataw po sa atin. Ang Panginoong Hesus naparito para alisin po yung bisang iyan ng kaparusahan sa kautusan. Amen? At mawawala lang yung bisa ng parusa kapag hindi nasunod ang utos po kapag ito'y nasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Nung ipinako ang Panginoong Hesus, ang sabi po, naparito ang Panginoong Hesus para yung kautusan ay hindi pa walang bisa, kundi tuparin. Amen. Pahalagahan, hindi baliwalain, kundi ang sabi po dyan ay tuparin. Dalawa lang naman ang bisa niyan, ang parusa at pagpapala. Nung masunod ito ng Panginoong Hesukristo hanggang kamatayan po sa krus, nawala yung bisa ng parusa na dala-dala ng kautusan. At ano ang bisang natira? Bisa na kung saan ipagkakaloob ang pagpapala dahil nasunod ito. Na isakatuparan ito. Amen. Isinakatuparan iyan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang lahat na nakipag-isa kay Kristo, wala na sa ilalim ng kautusan. Amen. Nasa ilalim ka na ng grasya ng ating Panginoong Hesukristo, sa grasya ng Diyos, na kapag ikaw nakipag-isa kay Kristo, yung hindi mo magawa, ginawa ni Kristo para sa iyo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. At dahil ginawa iyan ni Kristo para sa atin, yung bisa ng pagpaparusa ay nawala na po iyan, bagkus yung bisa ng pagpapala dahil sa pagsunod ni Kristo, yun na ang dadaloy sa buhay po natin. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, sister, tiyak pagpapalain ka ng Diyos. Palakpakan, papurihan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ano ba ang utos? Ano ang espiritong taglay ng utos? Ano ba ang diwa ng utos? Ang sabi po, ang utos ay pag-ibig. Amen. Ang utos po ay pag-ibig. Kaya sabi po, nung tanungin po, ano bang pinakamahalagang utos? Sa dami ng utos, dalawa lang ang binanggit.
Amen. Ang ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat at ang ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen. Sino po dito nagmamahal sa kanyang sarili? Amen. Kung mahal niya ng kanyang sarili, tiyak matutunan kanyang mahalin. Amen. Kasi kung hindi niya mahal ang kanyang sarili, paano kanyan mamahalin? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Sabihin mo, tukso. Anong kasunod? Layuan mo ako. Wag. Hindi nilayuan ni Kristo ang tukso. Nilabanan niya. Amen. Nilabanan niya ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tukso po ay, sabi po rito, sa Ebanghelyo ni San Lucas, kabanata po ay 4 at talata po ay 13. Kanina may binanggit si Father kanina na ang tukso po ay sinabing kung ikaw ang anak ng Diyos. Amen? Gawin mong tinapay ang batong ito. Amen. Nung ang Panginoong Hesus ay nakapako sa krus, ang sabi rin ng mga tao, kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka dyan. Amen? Nang ibig po ipakita, tinutukso ang Panginoong Hesus, nung sandali na yan, kung siya nga ay Diyos, gamitin niya ang kanyang kapangyarihan bilang Diyos. Ipakita niya ang kanyang kapangyarihan bilang Diyos para ang mga tao'y maniwala at kilanlin siya, siya nga ang Diyos. Amen. Pero ginamit niya ba yung kanyang kapangyarihan bilang Diyos para makilala siya na siya ay anak ng Diyos? Hindi. Amen? Hindi niya ginamit iyon. Ang Panginoong Hesus ay nagkatawan tao sa daigdig po na ito para na kung saan mga kapatid, naparito siya, nagkatawan tao, hindi para labanan si Satanas sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan bilang Diyos. Kundi naparito siya bilang tao para ilagay ang kanyang sarili sa kalalagayan ng pagiging alipin bilang tao, pagiging alipin ng Diyos at sundin ang utos ng Diyos. Amen. Purihin natin ang Panginoong Hesus. Nung tuksuhin ang Panginoong Hesus, matapos siyang tuksuhin ng 40 araw na siya'y hindi kumain, nagutom, matapos po siyang tuksuhin, iniwan siya ng dyablo sa ilang. At ang sabi po ng dyablo ay ganito, ang dyablo po ay nilisan ng ating Panginoong Hesukristo, iniwan ng ating Panginoong Hesukristo, at ang sabi po, nag-abang siya ng ibang pagkakataon. Amen? Nag-abang po siya ng ibang pagkakataon. At kailan yung pagkakataon na yon? Ito na po yon. Amen? Yung pagkakataon na inaabangan po ng dyablo po mga kapatid, ito yung pagkakataon na kung saan pahihirapan niya ang ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Minsan, nung humarap si Satanas kay Yahweh para na kung saan hilingin kay Yahweh na pakialaman ang buhay ni Job, anong sabi po ni Satanas? Ang sabi niya, ibibigay ng tao ang lahat, wag lang siyang saktan. Amen? Ibibigay ng tao ang lahat, wag lang siyang saktan. Kaya ang sabi ni Yahweh, sige, pakialaman mo buhay ni Job. Pakialaman mo yung katawan ni Job. Huwag mo lang siyang patayin. Amen? Kaya si Job ay, nung sandali na yan, dumanas ng katakot-takot na hirap, hindi lang nawala ng mga mahalaga sa buhay, kundi nung oras na yan, pati katawan niya ay pinakialaman ni Satanas sa pamamagitan ng pagkakaroon, paglalagay
ng karamdaman sa buhay ni Job. Amen. Tukso. Ang tukso po dito ngayon sa Panginoong Hesus ay yung hirap na dadanasin niya. Hirap na kanyang dadanasin. Kayo po ba naranasan nyo na maghirap? Sino po taas dito ang kamay ang nakakaranas ng hirap? Sa gitna ng hirap na yan, kasama nyo ang Diyos. Kaya huwag ka mag-alala, kaya mo yan. Amen? Kaya po natin iyan. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Glory to God. Hallelujah. Minsan ang ibinubunga ng hirap sa buhay natin, pagod. Pagod. Amen? Anong madalas na papagod sa atin kaya tayo sumusuko? Katawan? Hindi bali minsan mapagod yung katawan, wag lang yung puso. Amen. Kasi kapag ang puso na ang napagod, lalaki ang puso. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Glory to God. Ito po, pahihirapan, ito yung pagkakataon na hinihintay ni Satanas. Hindi niya nakuha ang Panginoong Hesus nung ang Panginoong Hesus ay nakaranas ng matinding gutom, inalok niya ang ating Hesus Kristo ng mga bagay na kailangan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Pero nung sandali po na yan ay hindi niya natukso ang ating Panginoong Hesus Kristo. Dito po sa punto po nito, ang ating Panginoon ay nananalangin at alam po natin hindi biro po. Amen? Nung sandali po na yan, grabing kahapisan ang nararanasan ng ating Panginoong Hesus Kristo dahil alam ng Panginoong Hesus, hindi po birong pagsubok o tukso ang darating sa buhay niya. Pero bago dumating yung tukso na yan sa buhay niya, ang Panginoong Hesus ay pinaghandaan niya na. Amen? Sa pamamagitan ng panalangin upang hilingin sa Diyos na sa gitna po ng mga tukso at pagsubok na yon, huwag siyang magkulang ng lakas. Amen. Na gawin ang kalooban ng Diyos, tayuan ang kalooban ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri po sa Diyos. Minsan pagurin ang ating katawan, pagurin po yung ating puso. Amen. Sa hirap po na ating dinadanas. Ang Panginoong Hesus, hindi pa man ipinapako sa krus, sugatan na. Narinig niyo po? Ang Panginoong Hesukristo, hindi pa naman ipinapako sa krus, sugatan na. Hindi pa hinahagupit, sugatan na. Amen? Pero yung sugat meron siya, wala doon sa katawan, kundi na sa puso niya. Amen? Ikaw ba naman ipagbili ng alagad mo? Amen? Di po ba minsan may mga anak na ipinagkakasundo ng magulang? Amen? Minsan pambayad utang. Siguro wala namang gano'n na ngayon. Hindi kapag ginawa sa inyo, hindi nilayasan nyo sila. Diba? Ang meron na lang ngayon, yung ginamit ka, mangutang, atakasan ka. Amen? Masakit ba yon? Sakit nun. Masakit yon, mga kapatid sa Panginoong Hesus. Na yung paghihirap meron ka dito para sa iyong mga mahal sa buhay, doon na lang napunta sa ginawang pandaraya ng kapwa mo. Kaibigan mo pa naman. Amen? Minsan madalas ganon, di po ba? Masakit po yon. Ang Panginoong Hesus, alam po natin na ipinagkanulo siya ng kanyang alagad. Amen? Masakit po yon para sa ating Panginoong Kristo. Masakit yun sa kanyang kalooban. Na itong mga tao na to, yung mga alagad ng ating Panginoong Kristo, buhat sa karamihan, pinili sila ng Panginoong Hesus. Amen?
Pinilit sila ng Panginoong Jesucristo na makikita mo, nung sila'y piliin ng Panginoong Jesus, pwede natin tanawin, sila yung mga taong mapagkakatiwalaan ng ating Panginoong Jesucristo. Sila yung mga tao na kung saan, dyan sa paligid ng Panginoong Jesus, magbibigay sa Kanya ng kalakasan. Amen? Pero isang araw, ipagkakanulo ka. Amen? Minsan wala kang kasalanan, pero gagawan ka ng kung ano-anong istorya. Masira ka lang. Masakit po yun. Amen. Sige lang, laban lang. Amen. Nung hulihin ang Panginoong Hesus, may alagad bang natira sa tabi niya? Lahat iniwan siya. Amen? Iniwan ng ating Panginoong Jesucristo. Biro niyo po yon? Hindi ba masakit yon? Matapos mo iligtas sa gitna ng unos na kung saan lulubog na. Tapos nung ikaw naririyan, bigla kang iwan sa kagipitan. Masakit po yon para sa ating Panginoong Jesus. Hindi po madali sa Kanya yon. Ang isa sa masakit ay ito. Yung hindi ka kikilanlin sa harapan ng maraming tao. Ginawa ba sa kanya ng alagad niya iyon? Ginawa ni Pedro yon. Si Pedro ando doon nga, hindi lumalayo kay Lord. Pero nung tanungin kung kilala mo yung tao na yan, hindi ko yan kilala. Yung itakwil ka sa harapan ng maraming tao. Amen? Matapos mong gawan minsan ng kabutihan, pero sasabihin, hindi ko yan kilala. Masakit po yon para sa ating Panginoong Hesukristo. Nung ang ating Panginoong Hesus pinahihirapan, sinasaktan na ng mga tao sa kanyang paligid, mga kapatid sa Panginoong Hesus, masakit po yon. Amen? Masakit iyon para sa ating Panginoong Hesukristo. Dito po, nung sinasaktan ng Panginoong Hesus, ang pinapagod yung kanyang puso. Amen. Ang laman ng utos, ibigin ang Diyos at ibigin ang kapwa. Amen. Kapag ang Panginoong Hesus napagod, malamang titigil na siya sa pagsunod. Amen. Kaya tayo pinapagod ni Satanas kasi ayaw ni Satanas, huminto ka na sa paglilingkod mo. Huminto ka na sa hangarin mong sumunod sa kalooban ng Diyos. Na kung saan yung ating hangad na pagsunod sa kalooban po ng Diyos, alam po natin yung mga pagpapalang pwedeng ibigay sa atin ng Diyos, yan yung tunay na makapagpupuno ng ating pangangailangan at yan yung tunay na kung saan makakapagkaloob ng tunay na pagpapala para sa ating mga mahal sa buhay. Amen. Na minsan, yung susi na yan ng pagpapala ng Diyos, minsan gusto ni Satanas, tigilan mo nang gawin iyan. Kaya minsan, tayo po'y kanyang pinahihirapan para mapagod at tumigil na sa ating hangaring sumunod sa kalooban ng Diyos. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Bakit po? Ang sabi sa Ebanghelyo ni San Juan, kung ako'y iniibig ninyo, gagawin ninyo ang aking mga utos. Yun ang pinarito ng Panginoong Hesus. Amen? Yun ang kanyang pinarito sa daigdig po na ito. Ang gawin ang utos ng Diyos bilang tao dahil wala nang ibang pwedeng makakagawa nun kundi siya lamang. Amen. Siya lamang, kaya sa nagkatawan tao para magawa iyon para sa atin, para sa ating kapakanan. Pero nakita natin kung anong hirap ang dinanas ng ating Panginoong Jesucristo para lang pigilan siya ni Satanas na hintuan ang kanyang ginagawang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Pero napagod ba siya? Napagod ba ang Panginoon?
Hindi siya napagod. Hanggang kamatayan sa krus, hindi siya napagod na sundin ang utos ng Diyos. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Napagod ba siya magmahal? Sa kabila po ng ginagawa ng kanyang mga alagad sa kanya, sa kabila ng mga pasakit nung sandali na yan na ginagawa sa kanya ng mga tao, pagpapahirap ng mga tao sa ating Panginoon, ito yung tukso po riyan, ang siya po'y mapagod magmahal. Amen. Na sa pamamagitan ng mga pasakit po na yon, mga kapatid, nais po ni Satanas pagurin ang puso ni Kristong magmahal sa tao ayon sa kalooban ng Diyos. Napagod ba siya? Napagod ba magmahal ang ating Panginoong Hesus? Kayo po, napagod na ba magmahal? Nagpapakahirap kayo dito? Umalis kayo ng bansa natin? Ang ganda-ganda ng kasunduan? Mangingibang bansa ko para naman ito sa ating kapakanan? Para sa ating mga anak? Amen? Na pagdating ng panahon, nagpapakahirap pa dito. Pagdating, mga kapatid, yung mga pinaghihirapan natin dito, winawaldas lang. Ang problema dyan, nagpapakahirap pa dito, tapos may ibang binubuhay. Ibig ko pong ipakita, mga kapatid, nararanasan po ito. Amen? Pero ang tanong nga, kapag nararanasan ba natin ito, hindi ba tayo napapagod magmahal sa mga kagaya nila? Tulad ng Panginoong Hesus, huwag tayo mapagod. Amen. Ang Diyos ay hindi napapagod sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay hindi napapagod sa paggawa ng mabuti. Kaya nga ang ating Panginoong Hesukristo, kinilala kanina, sabi po doon, kinilala siya ng kapitan nung sandali na yan, na sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo, na siya ay Diyos. Na siya ay Diyos dahil ang Diyos lang ang hindi napapagod sa paggawa ng mabuti. At kitang-kita ng taong iyon na ang Panginoong Hesukristo sa kabila ng kanyang nararanasan nung sandali na yan, hindi siya napagod gawin kung ano ang mabuti para sa atin. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Minsan, nagtiis tayo. Isang kontrata. Isang kontratang punong-puno ng pagtitiis at paghihirap. Amen? Nasasabihin po natin, tatapusin ko to, kinakailangan finish contract ako para makakuha ako agad ng malilipatan. Amen? Yung sa isang kontrata, sinikap po magtiis, gawin, para na kung saan yung pagtitiis na yon, mga kapatid, ay nagpupundar ng pagmamahal sa puso ng mga taong pinaglilingkuran natin. Amen. Yung ipinapakita natin pagtitiis, hirap na yon, para patuloy na kung saan maibigay sa kanilang nararapat na paglilingkod, kapatid, ay nagpupunla iyon ng pagmamahal sa kanilang puso. Amen. Nagpupunla ng pagmamahal sa kanilang puso. Kaso minsan ang nakakalungkot, bago bumaba, may mga iniiwan na salita. Tingnan niyo po minsan, sinisikap natin gumawa ng mabuti, pero minsan yung pinupundar natin na kabutihan para mailagay sa puso ng mga tao na yan, ipadama ang pagmamahal ng Diyos, minsan sinisira, minsan isang salita lang, lahat yun nawawala sa puso ng tao. Nasisira lahat yun.
Tapos magsisisi na naman tayo, Lord, patawarin mo ako, Lord. Mali ang nagawa ko, Lord. Magpupundar ka na naman. Amen? Kaya kapag minsan ay umalis tayo sa kanila na sa huling part ng ating paglilingkod, ipinapakita natin yung pakikipaglaban na sa kanila, mga kapatid, dahil papinis kontra ka na, makakalaya ka na. Minsan, mga kapatid, kapag yung ginawa mo na yon ay naranasan ng Manila sa papalit sa'yo, isa lang kanila magiging tanaw, pare-pareho lang tayo. Amen. Bakit po? Kasi yung ipinupundar natin minsan na paghihirap na yan, mga kapatid, para makapundar ng pagmamahal sa puso po nila, minsan tayo din ang sumisira. Ingatan natin na yung salita minsan na nakakasira na ng ipinundar natin pag-ibig, bunga na minsan ng kapaguran. Amen? Nagpagod ka na rin lang para ipadama yung pag-ibig, tapos aalisan mo na walang pag-ibig na iiwan? Wag. Amen? Wag. Bakit? Alam mo, kapatid? Kasi darating ang panahon kapag yung pag-ibig na pinadama mo sa kanila ay hindi maipadama ng mga susunod po sa iyo, hahanapin ka nun at ipapakita sa iyo ang pagbabagong buhay, yung ginawang pang-aapi sa iyo. Darating ang araw, pagmamahal din ang isusukli sa iyo. Amen? Dahil yung pag-ibig na ipinundar mo, hindi mo pinatay sa puso niya. At ito ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung pag-ibig na yon nung sandali na yan, sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Jesucristo, na sa kabila po nung sandali na yan, na siya po'y pinahirapan ng mga tao, sinuklian niya ng kabutihan. Mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, ang mga taong umuwi na dinadagukan ang kanilang dibdib. Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun? Pagsisisi. Yung galit mayroon sila nung sandali na yon ay napapalitan ng pagmamahal na ipinadama sa kanila ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Na isa lang ang Panginoong Hesus na nanalangin nung sandali na yan dahil meron siyang kakaharapin na pagsubok. Amen. At alam natin, isang matinding hirap iyan na kung saan pwede siyang mapagod at sumuko. Pero kung paanong hindi sumuko ang Panginoong Hesus, nawa, wag din tayong sumuko. Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin ang ating ulo. Pikit po natin ang ating mga mata. Lagay niyo po sa tapat ng puso niyo po ang inyong dalawang kamay. Buhat sa puso pong iyan. May pag-ibig na inilagay ang Diyos sa puso pong iyan. Pag-ibig na nawa wag mapagod. Pag-ibig na magbibigay sa atin ng katatagan, tapang, lakas ng loob, na anumang pagsubok na ating nararanasan, anumang paghihirap ating nararanasan, huwag tayong sumuko na ipaglaban ang mabuti para sa ating mga mahal sa buhay. Pakinggan niyo po ang awitin pong ito. Ang landas ng pagdurusa doon sa Jerusalem, mga tao'y nagtungo't naghintay nang mapagmasdan nila si Kristo'y hinatulang mamatay. Duguan at mayroong latay ang buo niyang katawan,
at sa ulo ay may koronang tinig, at sa bawat hakbang niya, paghamak ng muto'y naririnig. Ang landas na pagdurusa na tinahak ni Jesus, namatay siya upang tayo'y matubos. Langit ay nilisan niya dahil inibig niya tayo. Ang landas ng pagdurusa ay daan sa Kalbaryo. Duguan at mayroong latay ang buo niyang katawan, at sa ulo'y may korona ng tinig, at sa bawat hakbang niya, paghamak ng mundo'y naririnig. Ang landas ng pagdurusa na tinahak ni Jesus upang tayo'y matubos. Langit ay nilisan niya dahil inibig niya tayo. Ang landas ng pagdurusa ay daan sa Kalbaryo. Dugo niya'y tumigis nang tayo'y luminis. Sa krus ay naganap ang kanyang pasakit. Ang landas ng pagdurusa na tinahak ni Jesus, namatay siya upang tayo'y matubos. Langit ay nilisan niya dahil inibig niya tayo. Ang landas ng pagdurusa ay daan sa Kalbaryo. Sa Kalbaryo. Ang Panginoong Hesus ay siya ang hari ng mga hari. Minsan, sinusuotan ng isang hari ng sas bilang parangal sa kanya. Pero ang Panginoong Hesus, ang sas na inilagay po sa kanya ay sa pamamagitan ng mga latay. Minsan ang isang hari ay linalagyan ng korona bilang parangal. Pero bilang hari ng mga hari, koronang tinik. Ang mga tao nasa paligid ng Panginoong Hesus na hindi po nakapagbibigay sa Kanya ng kalakasan, bagkus puro pahirap para sa pagurin na magmahal. Pero ang lahat ng iyon ng mga tao sa paligid niya ay hindi niya itinuring na tinik, kundi mga taong dapat niyang mahalin. At patuloy na kung saan gawa ng mabuti. Anumang masasakit na salita minsan, salitang pagsisisi, na tinatanggap natin minsan, na tila baga sa kabila ng ating paghihirap dito, tayo pa rin ang
may malaking pagkukulang. Kapag tayo minsan napagsalitaan ng ating mga mahal sa buhay, para baga walang saysay yung ating pagpapagod dito. Subalit huwag kayong mapagod. Huwag nyo silang ituring na tinik. Huwag kayong mapagod na mahalin po sila. Hindi biro ang hirap na dinadanas natin dito. Minsan merong hindi makakain sa inyo. Minsan nasaktan ako nang marinig ko yung sa amin, ang tinik para sa aming aso. Pero dito, ang tinik para sa katulong. Huwag kang mapagod. Huwag kang mapagod magmahal. Tulad ng ating Panginoong Hesus. Ipaglaban mo kung anong mabuti sa gitna ng kahirapang iyan na maibibigay po natin sa kanila, magagawa pa rin natin para sa kanila. Hatulan ka man ng tao, may Diyos na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo. Hindi yan lihim sa ating Panginoong Hesus. Kalimutan ka man ng tao parangalan, may araw na pararangalan ka ng Diyos. Hindi niya yan lilimutin. Panginoong Hesus, dalangin po namin kung paano ka nagkaroon ng lakas at hindi napagod na magmahal at gumawa ng mabuti. Hinihiling namin, pagkalooban mo kami ng lakas na taglay mo. Pagkalooban mo kami ng lakas na taglay mo, na hindi kami mapagod magmahal at patuloy namin magawa kung anong nararapat na mabuti para sa aming mga mahal sa buhay. Anumang minsan pa sakit na idinudulot, maari ibinubungan ito sa puso namin. Panginoong Hesus, patuloy mo pa rin kaming turuan magmahal. Ama, dalangin ko po, huwag mong pabayaan ang bawat isa. Lahat ng naririto sa banal mong gawain, dakilang El Shaddai, dalangin ko po, huwag mong pabayaan, huwag mong lilimutin, O Diyos, ang kanilang pagmamahal na ipinapadama sa mga taong nararapat nilang mahalin. Huwag mong limutin, O Diyos, ang mga paghihirap, mayroon sila alang-alang sa pagmamahal na yan, na nais mo, Diyos, may padama namin sa aming mga mahal sa buhay, sa mga taong nangangailangan ng iyong tulong. Dakilang Ama, patuloy mo silang bigyan ng kalakasan. Magandang kalusugan, dakilang Diyos naming nasa langit. At higit sa lahat, Ama, dinggin mo lagi ang kanilang dalangin. Dinggin mo ang kanilang dalangin. Dalangin hindi lang para sa kanilang sarili, dalangin para sa ikabubuti ng kanilang mga mahal sa buhay. Dinggin mo, dakilang Diyos. Batid mo, Ama, kung paano namin nararanasan, Ama, ang kabutihang ginagawa mo na nakapagbibigay sa iyo ng kagalakan. Kagalakan din para sa amin ang makitang maging mabuti ang kanilang kalalagayan. Maging mabuti ang kanilang magiging kinabukasan. Kadalangin namin, Diyos, tulungan mo kami na patuloy na magkaroon ng lakas, magawa ang patuloy na mabuti para sa iyong kaluwalhatian at para po sa aming mga mahal sa buhay. Salamat, dakilang El Shaddai. Balutin mo kami ng banal mong dugo habang kami naririto sa lugar po na ito, O Diyos. Pagpalain mo ang aming pinaglilingkuran ng aking mga kapatid
At patuloy na sila'y gamitin, Lord, maging pagpapala sa kanilang pinaglilingkuran. Yung kanilang paglilingkod, Ama, dalangin namin maging daan upang magising ang puso ng marami, Ama, ang kanilang pinaglilingkuran upang sila'y matutunan mahalin, O Diyos, tanggapin at gawa ng mabuti. Salamat po, dakilang El Shaddai. Maraming salamat na nanalig kami na sa mga sandali po na ito, ang aming mga dalangin at kahilingan sa dako na ito, ipagkakalob mo sa amin, Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesus. Taas natin lahat ng ating kahilingan sa Panginoon. Ama, kahilingan po namin ay aming itinataas sa iyo. Inihiling namin, O Diyos, ang mga anak ng OFW na naririto, Ama, sa lugar ng Hong Kong po. Dalangin namin lahat ay makapagtapos sa pag-aaral. Dalangin namin, O Diyos, ang kanilang mga anak ay magdala sa kanila ng karangalan. Sa gitna ng mga paghihirap na kanilang nararanasan. Dakilang Diyos, maraming salamat. Buhat sa kayamanan mong hindi nauubos sa aming dalangin, ipagkaloob mong lahat ng kahilingang itinataas. At lahat na to'y amin ang inaangkin sa ngalan ng Panginoong Jesucristo at ibinabalik sa iyo, Diyos, ang lahat ng papuri, parangal at pagluluwalhati. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin ang Panginoong Hesus. Babalik ba kayo sa linggo? Amen. Sa linggo, pagbalik nyo po, dala po kayo ng 5 kahilingan. 5 kahilingan. Na kung saan, sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, ang lahat ng iyan ay ipagkakalob sa atin ng ating Panginoong Hesus. Yan ay magiging pasalubong sa atin ng Panginoong Hesus sa kanyang muling pagkabuhay, yung ating 5 kahilingan na ating dadalhin, hilingin sa kanya sa araw ng linggo. Samahan po kayo ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Sa Diyos na tapat, salamat sa kanyang lingap. Manatili po tayo sa ating kinatatuyuan. Magsasalmo po muna. Si Jesus Cristo, salamat sa Diyos na tapat, salamat sa kanyang lingap, salamat ibinigay niya si Jesus Cristo. At ngayon ang mahina ay lalakas, ang duka ay yayaman nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon ang mahina ay lalakas, ang duka ay yayaman nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat. So, manatili po tayong nakatayo, mga kapatid, at huwag po tayong aalis. Para po sa Salmo 91, ang ating kapatid, si Sister Chris Bendejo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka at tahanan.
Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sa ang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na babagsik, di ka maano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at ingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ang salita ng Diyos. Sa ngalan Amen. ng Ama, Salamat sa Purihin Diyos. ang Santo. Diyos. Amen. Amen. So,